Bero'y maaasahan sa bawat minuto, mas maganda pa rin na tayo ay ligtas at walang ari-arian ang magiging abo. March is Fire Prevention Month. Tayo ay magdoble ingat para sa ating buhay, pamilya at komunidad. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Naging mabunga ang pagpupulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Palau President Sorangel Whips Jr. sa Malacanang para mas palakasin pa ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa maritime, education, labor at health sector. I reiterated the Philippines' commitment to be a trusted partner, an innovative pathfinder, and a dedicated peace builder. I look forward to advancing initiatives with Palau that will help achieve a sustainable, resilient, and inclusive future for our region. Ayon sa Pangulo, bagamat hindi pa katagalan ang formal diplomatic relations ng Pilipinas at Palau, ay pinatatag na ito na magkaparehong hangarin mula pa noong 1997. Ours is a friendship born out of the common struggle for independence and for freedom. It is rooted in the strong historical ties and cultural affinity between Filipinos and Palauans that remain to this day. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Yes, sa naton oras mga kasangkayan, may ada na kita. 3 minutos sa nakalabayhan, alas 8 haaga. Magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas. Ini Daisy Lalo sa Bilizar, Radyo Pilipinas sa Borongan. Mananagbalay na liwatan taramdan, good morning Eastern Visayas. This time para yan ang adlaw, Thursday, March 6, 2025. Good morning Eastern Visayas. Ang programa nagpapahamtangan pinakabago nga mga balita, panhitabo, impormasyon, palibot hit aton rehiyon. Mga balita na hikay han mga buhatan, hanatad han Presidential Communications Office kon PCO. So yan na magiging kasubong naton na pagbalita, permanente naton ginlalauman. Ika nga naton duha nga sister station sa rehiyon. Radyo Pilipinas Calbayog, we're saying gandang morning adakan Miss Charmin Perito and Company. Dito naman na Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte, aton makakaatbang hi Aljon Malot. Magandang morning. Nga na Philippine Information Agency, aton ginlalauman iton report, tika nga Southern Leyte, pinaagi kan Mr. Bong Pedalino. So habot nga hiton madalumdum nga panahon didiha Eastern Samar. Andam naghihapon kami pagpadangatin mga balita, impormasyon, ay larom iton supervision ito na amon Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda. Technical, inuupdan ako din nara Chief Tech Joy Policarpio ngan Engineer Alquin Baldonido ngan bugos nga production team. Sitwasyon na probinsya hiton Eastern Samar. Makatulo kami kabanta din linog tikang kaninahan kaagahon yan ang adlaw. Siyahan nga linog na hitabo alas 4:05, 2.3 magnitude, dapit Giwan, Eastern Samar. 10.1 degrees north at ton lokasyon, Kahiladmon 18 kilometros. Pagkatapos ang sinunod naman to magnitude liwat nga linog, may sulat Eastern Samar alas 6:57 yan nga aga. Nganan alas 7:03 yan nga aga. Pagbantad naman may ada bungto iton San Julian. 1.2 magnitude. So masyado yahin ka mahinay para namon abaton. So actually, mga hirani didiha amon ang duha nga linog, didiha Borongan, pero wari kami abat didiha station. Pero nagpapasalamat kita, no? Diri kita nag-aaruhin dako nga linog. Nagpapasalamat kita hiton makagaraham nga Dios nga na-spare kita hiton dagko nga mga linog. Pero just the same, kailangan iton pagikmat. Amo nga ni may ada kita mga drill, earthquake drill. And may ada para iton first quarter, yan na nga bulan hiton Marso. So diri kita maglangan na diretso anay naton pangumustahan. Kadto kita Radyo Pilipinas Calbayog. We're saying good morning, Miss Charmin Perito. Kumusta iton iyo sitwasyon, panahon, and headlines it mga balita para yan na nga adlaw. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Ate Daisy. Ngan sa bugos ng pwersa sa RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. And good morning man Kuya Aljon Malot ngan sa bugos ng pwersa sa RP Sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Ngan dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, akaupod naton sa Master Control sa BOS Luis Halalon, Ezrael Taro, ngan sa ngaron sa aton Acting Station Manager, Hinaro Navalon. Ako naman ang iyong makakaupod at Charmaine Perito. Okay, so unahon tak, ang kamatangan sa aton panahon. Madambog man na namong kalangitan dili sa Calbayog sa 28 degrees Celsius, feels like 33 degrees Celsius. Pinakahamubok nga temperatura sa 25 degrees, pinakaitaas sa 32 degrees Celsius. So, sa ring po sa pag-asa. Para yan ang adlaw, Charmaine. Yes po, Ate Daisy. Kasi itong Western Summer, din hitaas, itong heat index, it forecast for today. Parang naabot hiyahin 40.
Umabot, ko nga pagbantay kakulop is umabot 36. Ito yan forecasted pag-asa hataas pati dito syudad ditong Tacloban kundi gindudumara iton na Ivra Amit 2025 adin 40 degrees Celsius. Forecasted lang siya pero sana kasi madalumduman ito naton panahon sana diri umabutin sugad. Kay kakulat san kapaso sa panahon labi nating udto tog kulop sanglet sa aton mga karpidida dire kita malimot nga magdarasin pa yung protection gihapon sa aton lawas. Sa update didi sa aton pagtagatubig Calbayog Water Company Incorporated, so good news waray service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Pagtaga kuryente sa Melco 1 usa pa ang good news, waray luwat service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong naman san pagkaparong san kuryente. And kasampay paghihapon san aton selebrasyon sa National Women's Month yan na bulan Marso. So ang Team Kuhol magdudumara sa Rasin Purple Strides 2025 Run for Empowered Women. Yan na ini maabot Domingo, Marso 23, last Sunday, san bulan. So, ongoing na yan ang registration, tubtublay ni March 15. So, sa mga karuyag mag-participate, 300 pesos, laan pagparehistro. And kakulop nga adlaw, Miyerkules, Marso 5, si Deped Secretary Sonny Angara nagbisita dinhi sa probinsya sa Samar para pag-check sa mga eskwelahan, kundiin siya naglibot sa upat nga eskwelahan sa Old Manunca Elementary School sa Santa Rita 2, Madalunot Elementary School sa Pinabakdaw 2, Calbiga National High School, Calbiga 2, and Minarog Integrated School, Right 1. So si Secretary Angara nagbisita para mag-participate sa first quarter meeting of the Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Catbalogan City. Miss Charmaine, parang yung mga ginbisita Defense Secretary Angara, mga geographically isolated and disadvantaged areas. Yes, mga remote areas. Okay, pero sigurado nataganhin seguridad kasi safe naman hiya kakulop nga daw the entire day. Yes, Ate Daisy. Ngayon para sa mga balitang nahikay dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, pagpaupay sang kalsada sa Daang Maharlika, i-implementar sa DPWH Regional Office 8. Summer LGUs ginpasidunggan sa Good Financial Housekeeping 2024. And Lagundi Elementary School sa siyudad sang Catbalogan, ginlumpyuhan, pinaagi sa gindumara ng cleanup drive. Inyog iba pang mga balita aton igdedetalya sa second part sa atong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Thank you, Ms. Charmaine. Haton na paunang impormasyon na headlines sa mga balita nagtika nga Radyo Pilipinas sa Calbayog. Nagtika nga Calbayog, diretso naman kita nga to Sugod Southern Leyte, Radyo Pilipinas Sugod. Magandang morning, Aljon Malot. Kumusta ito niyo sitwasyon and headlines at mga balita? Visayas! Yes, Ate Daisy, good morning. Maayong buntag diha kanimo gingon sa atong tibok pwersa diha sa DYES Radyo Pilipinas Radyo Publiko boss sa pagdumala ni sa atong station manager Ate Ruth Rivera Abunda. Likewise, Ate Charmaine, good morning. Maupay nga aga dida hamay Calbayog and sa tibok pwersa sa DYOG maayong buntag kaninyong tanan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod sa ngalan sa atong station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malot and kauban nato sa Master Control Kuya Rito Cabales. Update kita Ati Daisy, Ati Charmaine sa panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte sa kasamtangan naglamugdong ang amo nga kawalangan. Ati Daisy, Ati Charmaine, ang baga-baga nga panganod. In fact, gisugat ang adlaw nga Huwebes sa usa ka pag-uwan and
ngani sa ato nga pagtanaw hinon nagpasabot na ang pag-asa nga bantayan ang kiniliging init nga panahon sa ato nga pagsusi sa heat index para sa Southern Leyte particular sa dakbayan sa Maasin posible nga moabot sa 38 degrees Celsius ang heat index, no, forecasted heat index para sa karon nga adlaw, no, Marso 6, and og mga adlaw forecasted nga moubos kini ngadto sa 37 degrees Celsius. And we are hoping Ati Daisy, Ati Charmaine, no, nga makasinati na usab og kining maanindot nga panahon, no, init nga panahon kay lagi previous days grabe nga mga pag-uwan ang nasinati diri sa probinsya, but matod pa sa pag-asa ang kainit karon nga tuig 2025 medyo dili gid ingon nga init kumpara sa 2024, no, and niana ato lamang gihapon nga pahinumduman ang ato nga mga higala, no, nga magbinantayon gihapon kay sa uwan man or sa init anaa ang nagkadaiya nga mga hulga diha sa ato nga tagsa-tagsa ka mga panglawas. Sa ato nga update sa ato nga kuryente, Ati Daisy, Ati Charmaine, walay scheduled power interruption nga gipagawas ang ato nga Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco apan sila nagpasabot niadtong Marso 4, no, up until na wala paghihapoy balik nga advisory nga ang pagbayad pinaagi sa GCash temporaryo nga dili available, no, para sa ato nga mga kaigsunan. Ang ato nga pagbayad gikinahanglan over the counter sa kay ang online payment kumbaga temporary nga unavailable, and padayon ang pag-ayo sa naasoy nga online payment, no. So ato nga paabuton ang kining go signal sa ato nga Soleco kung pwede na magbayad pag-usab diha sa nagkadaiyang mga online payment platforms. And sa ato nga update sa kining peace and order, Ati Daisy, Ati Charmaine, padayon karon ang ato nga kapulisan sa pagsiguro sa kahapsay o kalinaw sa kinatibukan nga Southern Leyte. In fact, ang ato nga mga municipal police stations sa Ati Daisy, Ati Charmaine nagpahigayon o kining unity walk, interfaith rally, nagihapon ang peace covenant signing o ingon man ang candidates forum in relation kini sa umaabot nga 2025 national and local elections. So pipila na ka mga kalungsuran diri sa ato nga probinsya sa Southern Leyte ang nahumana sa pagpahigayon sa ilang mga kalihukan nga ato nga na-mention kaganina. Ang uban nakaschedule sa umaabot nga mga adlaw, and matud pa nga tumong og tinguhan nini Ati Daisy, Ati Charmaine, no, nga masiguro ang usa ka malinawon, hapsay og luwas nga piniliay diin mupatigbabaw ang demokratiko nga proseso. So ning salmot kasagaran sa mga attendees niini ang mga electoral aspirants, no, ang ato nga mga kandidato sa mga local positions. Ning salmot usab ang nagkadaiyang nga mga representante gikan sa ahensya sa gobyerno, and ang ato nga mga leader sa nagkadaiyang nga mga religious groups kinsang nanguna sa interfaith rally, and uban pa nga mga stakeholders and even supporters niini nga mga electoral candidates. And di naman gyud mapugnan Ati Daisy, no, Ati Charmaine, kay nagtikaduol na ang piniliay Mayo 12. In fact, hapit na usab magsugod ang campaign period para sa ato nga mga local candidate karon ang umaabot nga Marso 28. So mao na nga hugot na ang seguridad nga gipatuman sa ato nga kapulisan, uban pa ang mga security forces, no, aron lagi mamintinar ang kahapsay dinhi sa kinatibukan nga probinsya sa Southern Leyte. And speaking of mga kalihukan, no, ang ato usab nga probinsya sa Southern Leyte, no, busy ang mga LGU karon sa pagpahigayon og mga kalihukan in relation to the National Women's Month, ingon man Fire Prevention Month, no, kay mao man kana ang duha sa mga dagko nga kalihukan nga ato nga giobserbar nining buwan sa Marso. So gihangyo ang tanan sa pagduyog nining nga mga kalihukan nga para lamang pudno sa kaayuhan sa publiko. Alright, ug para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod karon nga adlaw nga Huwebes, Marso 6, tuig 2025. Pagkapaspas sa ato nga panahon, Ati Daisy ug Ati Charmaine,
no? Hapit na usab mga tunga nining tuig 2025. And mas Alright, magiging magkatsa ano ako pa ng mga hiya. uwa- Okay. Aljon, mas magiging paspas pa hiya iton lakat hiton adlaw. Ano dara kay magiging marisyo iton aton summer. Yun nga kasi campaign period and election, di ba? Correct. Oo, correct, Ate Daisy. And kumbaga, sa kadamuhin mga activities, waray na nato na notice nga paspas, no? Ang mga adlaw, no? Ang paglabay sa mga adlaw. So, mukanta na po Ate Daisy at Charmaine, si Jose Marichan, di madugay. Patapos No? pala yung first quarter, ha? Yes. So, speaking of first quarter, o sa nato malimot Ate Daisy, no? Kaya mong mention ka ganina, ato nga panawagan sa katawhan no, nga mosalmot nining earthquake drill, kaya ang first quarter earthquake drill nining buwan sa Marso, and kami March sa Southern 13. Yes, oo, Ati Daisy mo kana ang petsa. And kami sa Southern Leyte, grabe ang amo nga nasinati sa pagtayog nga 5.7 nga niigo sa San Francisco. Mao na nga kumbaga nahimo usab kadto Ati Daisy no, Ati Charmaine, nga lesson kanamo nga tanan nga dapat seryosoon no, kanatong tanan mga higala, seryosoon, dili kay for compliance lamang, dapat wholeheartedly ato nga kining ang ato nga pagasalmot niining earthquake drill kay para at least no kanunay kay ang purpose ni ining balik-balik nga earthquake drill matag quarter para ma-instill diha sa atong ahuna-huna kung unsa gyud ang mga angayang buhaton. Although panahon na gyud sa linog Ati Daisy at Charmaine, dili man gyud mawala ang kabalakan no kining kapanik kay kinilaging human nature na pud na siya, kumbaga ang immediate nga reaction, but at least by practicing kining mga earthquake drills no nga gipahigayon ato nga mahinumduman ang mga pamaagi sa sa mga angayang buhaton sa wala pa panahon and after masinati ang usa ka pagtayog. Dapat master natin ano ang duck cover and hold kasi yung aton initial reaction, yung tatakbo, 'di ba, pag may linog. Ano sa amo nga kailangan yung drill. Exactly. Oo, Ate Daisy no. Kay kumbaga kaniadto atong na-guest diri sa Sibianan si Director Bakulkol no sa FIVOX, and iyang gi-instill nga mao gid kana ang purpose nga para ma-instill gyud sa tawo no kung unsa ang buhaton kay masay mo pang gikaingon Ate Daisy, dayon nga mudagan no mao mo ginay una nga pagabuhaton kay mahadlok lagi nga mahugan niining mga debris, but again, ato nga sa puso no ang kining duck cover and hold aron masiguro nato ang ato nga kaluwasan sa matag usa no, dili lamang nato apan apil na sa ato nga mga mahal sa kinabuhi. Alright, og sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para sa karon nga adlaw mga higala. Hinundayan Municipal Police Station gipasiugdahan ang Unity Walk og Interfaith Rally alang sa 2025 election. Lokal nga panggamhanan sa Tomas Opos, Southern Leyte, naghatag og tabang pinansyal sa Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter. Serbisyo caravan para kay Juana, himuon sa dakbayan sa Maasin. Anahawan, Southern Leyte, nakadawat og assistive devices gikan sa Children International. Og tulo ka mga kasaulugan ipahigayon sa LGU Liloan, Southern Leyte. Kana mga higalang inyong atangan kay sa mga pagbalik sa Radyo Pilipinas sugod among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita dinhi lamang gihapon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Mga salamat, Mr. Aljon Malot. Pagpahamtangan situationary report, ngan sugad man headlines sa mga balita, tika nga sugod Southern Leyte para naton pan Miyerkules nga edisyon, taramdan, Good Morning Eastern Visayas. Ngan bueno, di naman haamon ay makadtuan kita, ito na aton magiging kaatbang liwat, Philippine Information Agency, magiging kaupod niyan, Mr. Bong Pedalino. May adiliwat niya balita na ringhiya mga residente na hiagom sa linog, landslide, makadawat og ayudang relief goods at cash. Ngan samtang tikang naman didi Eastern Samar. Dugang nga sitwasyon na haamon pagtagapanahon, nagpapabilin kami nga madalumdumi na damo ito na amon didi mga clouds, ito na amon didi mga kaulapan nga nakakahatag sugad nga klase hito na panahon. Pero so far, kagabi inuran pero waray naman mag-iha. Oo, so easterlies ito nakakaapikto yan na dinhiha aton na dapit.
nga na hat syudad naman hiton Tacloban, ma-start yan na adton na mga games pag pull out para haton kanan third leg han Eastern Visayas Regional Athletic Association meet. So an amon mga atleta tika nga Borongan City Division nga Eastern Samar Division in temprano nga nagkagawas tika nga ton ira billeting schools ti pakadto na haton mga contest area aton may ada mga iyas iyan na nga aga. O okay kakulop bisan kun ginoran naging marisyo aton na opening parade and program di da syudad han Tacloban. Ngan bueno di naman na pagtaga kuryente probinsya iton Eastern Samar waray nakasked nga power interruption so far nga daton aton pinakorhi nga pagkulaw pagkitaahan Facebook page sa Eastern Samar Electric Cooperative. Lugod may ada mga sked for disconnection. Yan ang adlaw dito abong iton giwan. So kailangan mabaydan niyo bisan lato niyo bill didhaton kanan bulan han Enero nga ginsukot didhaton February. Kailangan mabaydan niyo para malikyan iton disconnection. Aadto pa daman disconnection team Tagporo, Barangay Barbo, Taytay, Pagnamitan, Baras, Ngulos, Sulangan, Sapaw, Alingarog, Bukaw, Kagdaraw, Barangay Kahoy, Kantahay, Kugon, Barangay Bagwa, Mayana, Hasitio Kabanian, Hangulos, Kabadlosan, Habaras, NHA Estwind, Hakugon, nga na dida pahatag puro nga na Sapaw. So kaulangan nga mabaydan, masettle ato niyo current bill ngan previous bill para malikyan an disconnection ngan nirunian naman Aljon and Charmaine makakaistorya namon programa sumat istihanon ito na Core Plan Division Chief iton Isamelco kay nagpapakian naliwat kami bahin haton ginsulod nga special power supply agreement nga ginsulodhan Isamelco nga di naman hiton Taft Hydro ngan adi anamon ipapakiana an naghitaas nga taripa hiton na kuryente. Samtang pagtagap tubig naman adton Borongan Water District waray abiso hin water interruption pero nagpapahibaro lugod iton management nga nakikiusahira ha selebrasyon hiton Women's Month. Hapag taga peace and order situation didi Eastern Samar nagpapabilin nga mahimyang iton amon sitwasyon habut nga hiton padayon nga pangandaman hiton na security forces ngan Commission on Elections para hiton 2025 national and local elections. Ngani temprano kaninahan aga ginpangunahan ng General MacArthur Municipal Police Station aton Unity Walk, interfaith rally ngan peace covenant signing hadton na mga tigsering mga madalagan yan na nga eleksyon pati na adton magkaiba nga ahensyan gobyerno may ada nagtambong and tikang liwat religious sector. So temprano gindumara an ira Unity Walk kapalibotan poblasyon han General MacArthur kaninahan pasado alas 5 aga. Alright. So nga din naman kami headlines ng mga balita. Naghikay han DYES Radyo Pilipinas sa Borongan para inangadlaw March 6, 2025. Pagpakasug han implementasyon han Early Childhood Care Development Program ikakasa nga household tagging ug kaangayan nga mga benepisyo han barangay health workers upod han gintratar han liga ng mga barangay. Gobyerno probinsyal hit Eastern Samar 19 nga bungto sa nga syudad pasado ha 2024 good financial housekeeping. Samtang libre nga training and assessment para han housekeeping, SMAW nga driving NC2, igpapahigayon hiton Llorente Technical Institute kon LTI. Ngan top taxpayer sa Eastern Samar pinasidunggan han Bureau of Internal Revenue. May Charmaine, Aljon, nga mga kasangkayan madangat ato ni papadangat ang detalihan mga balita. Second round, dito taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Pero antes kita kung maditon break, gusto naton i-acknowledge sa naton viewers online. Jennifer Golmatico, Rapada Jude, Merhicomo is watching from Hong Kong.
Coyateo, Gerardo Calzado, Bonnie Magno Montecalvo, and Ginilyn Cabueños. Pati na Clarita Fortiza, magandang morning. Berting Antofina, Maupinga Aga, pati na kan France Navarrete Probe. So again, magpabilin nga naka-tune in. Hataramdan na Good Morning Eastern Visayas para detalyihan mga notisya pagkatapos lan aton na piranga pahinumdom. Bahagi ng tagumpay ng 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan. Marami na sa kanila ang tumutulong mapabilis ang implementasyon nito, habang tinitiyak ng Pangulo na marami ang makikinabang sa proyekto. Let us also be reminded that more than the building of grand and massive structures, our goal is to secure the welfare and the best interests of the Filipino people. That our countrymen and the future generations, therefore, be at the center of every government action. Sa bagong Pilipinas, ang pagtutulungan ng lahat ang susi sa pag-angat ng bawat mamamayan at ng buong bansa. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at di kalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Isang makabagong pasilidad para sa food processing, packaging at distribution. Ginawa ito para tiyakin na ang mga produktong Pilipino ay makakarating sa bawat tahanan, bawat lamesa at bawat merkado. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub. Sentro Merkado, Sentro Progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Balakid ang kawalan ng pera pang matrikula. Kaya naman solusyon ng Commission on Higher Education, libreng matrikula. Dahil po sa scholarship na to is meron pong mga kagaya ko or mga tao pong mas nangangailangan pa sa akin ang nakakapagtapos po ng pag-aaral. Siyempre, pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, makakapagtrabaho ka. Tapos kapag nakapagtrabaho ka, masasustentuhan mo po yung pamilya mo. Ang kanilang solusyon, iwas konsumisyon para sa iisang misyon. Ang makapagtapos ang bawat bata sa pag-aaral. So yung unang obstacle o yung unang dapat malagpasan sa edukasyon, yung tuition at miscellaneous fees, ay natanggal na yan sa napakaraming kabataang Pilipino. So ang susunod na challenge dyan, alam naman natin, hindi lang tuition ang babayarin, yung pang-araw-araw na gastusin, kailangan tutulungan natin sila. Hatid ng CHED, edukasyong para sa lahat. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mayroon ng 158 centers. Magtatayo ng 12-story hospital building na may OPD dialysis center, ambulatory surgical center, vascular center, pharmacy at outpatient departments sa National Kidney and Transplant Institute. 20 hospital building ang itatayo sa Philippine Cancer Center. Magtatayo rin ng multi-specialty medical center sa 57 hectare sa Clark Development Corporation. Ilan lamang ito sa legacy projects ng kagawaran sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napakinabangan natin ng husto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Prioridad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapabuti sa kapabilidad ng pambansang pulisya. Through the Comprehensive Capability Enhancement Program, we will also continue to provide additional logistical resources and advanced information technology tools to further empower our police force. Sa ilalim ng 2024 PNP Enhancement Capability Program, higit 5 bilyong pisong halaga ng mga patrol jeep, baril at iba pang gamit ang binili para sa mas epektibong pagtugon sa mga krimen.
And Beno Masangkayan, balik kita taramdan na Good Morning Eastern Visayas sa aton pan Thursday nga edition March 6, 2025. Ngandiri na kita maglangan kadtuon tanaan detalyihan mga balita impormasyon na pinaagi aton naton mga magiging na kasubungian na. Unahan ta Radyo Pilipinas Kalbayog, otro magandang morning Miss Charmaine Perito, detalyihan mga balita. Good morning Eastern Visayas. Walang Pilipinong walang sariling We're saying magandang morning kan Rowena Rivera of Fable. Nahulat pa kita natin na sinyalis ika nga to natin sister stations iyan na nga oras. So padayon kay mo nga nakatutok. Padayon ka mo nga nakatutok kataramdan Good Morning Eastern Visayas. And siguro yun nga mga oras settled na kamo di daton yung tagsa-tagsa nga mga buhatan o mga buruhaton ano. At ikang haton mga bilin, di deton balay, aton mga linakat naman liwat pero kaupod lagi hapon iton radyo. Magandang morning. Sana tagang kita nun maupay nga panahon. Labi na para to na aton na mga may adal lakat hagawas. Pero kinahanglan, careful ano kay nakakapatiknahin na hitaas nga temperatura. Iton pira nga mga lugar dinhiha atin nasod. Transition na iton tipakada iton summer. Mapaso nga panahon. Alright na, okay na? Sige. Makausap pa, tawagan ta na iton Radyo Pilipinas Kalbayog. Pinaagi kan Miss Charmaine Perito parahan na mga balita. Good morning, Eastern Visayas. Aganda mong salamat at Daisy Bilizar. Nang para sa mga balita ngan andam dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, Shahan. Pag-upay sang kalsada sa daang Maharlika igimplementar sa DPWH Regional Office 8, bidding process sa proyekto ginpapalaksi na. Pamatiyan tan detalye kan Suzette Pretancio. Radyo Pilipinas Report. Sa lain pa nga balita, sa pakigimang raw sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kalbayog, bahin sa pag-upay sa daang Maharlika sa una nga distrito sa lalawigan sa Samar, ginpahayag sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office nga ang rehabilitasyon sa nasabing nga highway inigimplementar sa DPWH Regional Office yan nga tuig 2025. Sumala sa buhatan, may nakatalaan na nga proyekto sa Barangay Quezon ngan Concepcion sa siyudad San Kalbayog nga kundiin pagbubuhaton an reconstruction san kalsada base masiguro an mas maupay nga dalan para sa publiko. Dugang pa san buhatan nga gin fast track na an bidding process base dagmit nga magtikang an construction ngan matuman an proyekto sa plano nga timeline. Ang nasabi nga proyekto, may panuyuan nga mapaupay ang kalsada ngan masigurado ang seguridad sa mga motorista nga naagi sa daang Maharlika. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa report, Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa nagunang balita gikan sa Radyo Pilipinas sa sugod 12 kaparisan dungan nga gikasal sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte. Anang report ni Ms. Ria Mikate. Radyo Pilipinas Report. Dungan nga gikasal ang 12 kaparisan sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte di atong Martes, Marso 4. Gihimo kini ubos sa suporta ni Mayor Dito Muli kinsang sa ulog usab sa ang adlaw nga natawhan. Gisaksihan sa mga pamilya o higalan sa magikasal opisyales ug mga empleyado sa lokal nga pagamhanan ang church wedding. Ang maong kalihukan libreng gitanyag sa LGU St. Bernard gikan sa paghikay sa magikinahanglang requisitos hangtod sa reception sa mga maghihigugmaay nga naninguha nga himong opisyal ang ilang relasyon isip magtiayon.
magtiayon. Ato sa mga kalihukan gipahinumduman ang mga magtiayon nga ipatigbabaw kanunay ang gugma ug pagsabot sa usa-usa aron mulungtad ang relasyon. Kahimduman ni atong 2024 uni aging tuig niabot sa 23 ka parisan sa lungsod ang dungan usab nga gikasal. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Daghang salamat sa report, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita naman, tikang Philippine Information Agency has Southern Leyte, mga residente nahiagom sa linog, landslide, nakadawat og ayudang relief goods ug cash. Ang detalihan report tikang kan Mr. Bong Pidalino. Ang mga pamilya nga naapektahan gumikan sa dili matag-an nga mga pwersa sa kiniyahan nga nahitabo di palang dugay sa probinsya, nagsipagkadawat na sa atensyon og pagtagad alang kanila. Kini tungod kay naningkamot ang gobyerno mapaabot dayon ang tabang ngadto kanilang naapektahan. Kahinuman nga duha pa ng kabulan ang nakalabay, dihay miigo nga 5.8 magnitude nga linog nakatayog sa pipila ka mga kalungsuran sa Pacific o Panaon area sa lalawigan. Ang pagtayog igo-igo ang kakusgon nakaamong og jutayng danyos sa public infrastructure, mga building ug mga kabalayan. Naigo pag-ayo ang lungsod sa San Francisco sa Panaon, busa pagkaugma dayon o pagkadamag ang mga kawani sa Provincial Social Welfare and Development Office PSWDO daling miadto nagdala sa mga family food packs FFPs alang sa 430 ka mga pamilyang natandog sa 6 ka mga barangay. Lain pang 184 ka pamilya sa silingang lungsod sa Pintuyan ang gihatdan sa samang higayon. Sa lungsod sa St. Bernard sa Pacific area, 215 ka mga earthquake victims nga mga pamilya ang nakadawat usab sa susamang set sa mga FFPs. Sumala pa kini sa record sa PSWDO. Diin ang tanang pamilyang nahatagan miabot og 829. Mayo na lang walay gikatahong kinabuhing nakalas sa maong pagtayog sa yuta hasta na sa misunod nga mga aftershocks. Ang regional nga buhatan sa Department of Social Welfare and Development DSWD paspas usab nga naglihok direkta nilang gihatag ang mga FFPs ngadto sa mga hingtungdang mga dapit matud pa ni Jonalyn Gabula, registered social worker kinsa mao karon ang OIC sa PSWDO. Kabahin sa shelter assistance sa mga nangaguba nga mga kabalayan, si Gabula miingon nga padayon pang naghimo og validation ang iyang opisina. Hinoon, diha nay usa ka pamilya sa Libagon ang nahatagan og ayudang 5,000 pesos kay nasunog ang balay niini agi epekto sa linog. Samtang mahitungod sa pagkadahili sa yuta, hinungdan sa pipila ka adlaw nga sa gunson ang ulan sa miaging bulan Pebrero, mga FFPs gipanghatag usab sa mga biktima ngadto sa tulo ka mga kalungsuran sa Panaon Island. Ang maong mga butang gi-deliver sa taga-provincial Social Welfare Office, lakip na ang mga carton boxes nga gikan sa regional office pagka Pebrero 27 o 28. Sa Barangay Tuno, San Francisco, 104 ka mga displaced families ang nagsipagkadawat, 65 sa Pintuyan o 17 sa Barangay Kamang San Ricardo. Lakip na mga kinarton nga mineral water gikan sa buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kon PDRMO. Si Gabula miingon dihang nahinabi sa Philippine Information Agency dito sa iyang opisina. Gawa sa mga gipackage na nga mga relief goods o mga mineral water, nagsipagkadawat usab ang mga biktima og tag 5,000 pesos cash dugang taho ni Gabula. Si Laura Langit, 47 anyos, minyo, taga Barangay Kamang San Ricardo, nagpadayag sa iyang dakong kalipay sa nadawat nga ayudang material o salapi. Kaniya pa, wala siyang magdahom. Nasurpresa siya. Dako usab ang iyang pasalamat sa kaytasan kay ang iyang balay wala maigo sa yutang midahili. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Good Morning Eastern Visayas.
Damang salamat ang report, Mr. Bong P. Dalino. Eastern Visayas. Ngan ba mga kasangkayan para naman hadton mga balita na hikayan Radyo Pilipinas sa Borongan, didi naman ha Eastern Samar, Siyahan, pagpapakasugan implementasyon han Early Childhood Care Development Program, ikakasa nga household tagging o kaangayan nga mga benepisyo han barangay health workers upod han gintratarhan liga ng mga barangay didi syudad han Borongan. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Pinangunahan ni Ongeniano Plana Jr., Vice President ng Liga ng mga Barangay LNB Borongan City Chapter at tunkindumarang LNB meeting aging buhat sa Sangguniang Panglungsod West Session Hall ang syudad Marso 4. Pangunang gintratarhan LNB at magiging kasabutan o Memorandum of Agreement, MOA. Abot nga Barangay Local Government Unit o gahan lokal nga pamunuan ng syudad Borongan, kasumpay naging papatuman nga Early Childhood Care Development o ACCD program ha mga barangay ng syudad nga padayon pa nga paghahamisan para han polidong implementasyon ni nga programa ha mga barangay, partikular na adton paghahatag hing kaangay nga kompensasyon at child development workers nga ginsayo da pagbinuligayan City Social Welfare Development Office, City Legal Office ug City Treasurer's Office. Ginsayod liwat at hanhintutungdan nga mga kawanian City Health Office ug ang presidente ang Barangay Health Workers o BHWs at doon proseso ang akreditasyon ng BHWs nga nagton mga benepisyo nga sadang matagamtaman ng BHWs. Iniadton padayon pa nga pagtratrataron iton masunod nga meeting ang liga. Samtang gintratar liwat at doon ikakas ang household tagging program ang lokal nga pamunuan, ipinagin information and Data Management Division kabakyang aton Barangay LGU. Tuy hini nga makalap aton basic demographic data ang mga household han syudad, sugad han edad ug han mga tagbalay kung nagrerenta ug gintatag-ihan ang balay, nga tutudlokon pa aton coordinates o lokasyon han balay, kundi ang nasabi nga mga datos aton gilalauman nga makakabulig han masapsay nga pagpapatuman ng social services program sa igimpapaangbit ang lokal nga pamunuan, laki pa dinhi aton may kalabutan na disaster preparedness management programs. Ngan utro ang gimpahamtangan Borongan City Department of the Interior and Local Government DILG, anton mga programa gimpapatuman han departamento, lakip na din aton sila good local governance for barangays, lupong tagapamayapa incentives awards o LATEA, anton pagbubuhatan nga benchmarking han mga barangay secretaries nga nagton pagdumara hin barangay assembly yan nga bulan ng Marso, kadungan ng pagrekognisar han una 15 nga mga barangay han syudad nga nakasubmitar han performance report han ira barangay para naglabay nga bulan han Pebrero. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat han report, Engineer Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Summer LGUs ginpasidonggan sa Good Financial Housekeeping 2024. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Balita sa summer. Usa nga dako nga dungog para sa summer ang pagkilala sa 20 nga bungto, duha nga syudad ngan bugos nga probinsya como Good Financial Housekeeping Passer para sa calendar year 2024 sumala sa Bureau of Local Government Supervision ilarom sa DILG. Ini nga pasidungog minpruweba sa transparent, responsable ngan epektibo nga paggamit sa pondo sa publiko. Lakip sa mga pumasar ang Calbarg City ngan Catbalogan City, sugad man ang mga bungto sa Almagro, Basay, Calbiga, Daram, Gandara, Hinabangan, Yabong, Marabot, Matuginaw, Mochong, Pagsanghan, Paranas, Pinabakdaw, San Jorge, San Jose de Buwan, Santa Margarita, Santa Rita, Tagapulan, Tarangnan, ngan bungtos San Zumaraga. Ginhahatag ang Good Financial Housekeeping sa mga LGU nga may unqualified o qualified audit opinion tikang sa COA nga nagsunod sa full disclosure policy nga nagsisiguro sinsakto nga paggamit sa pondo sa katawhan. Ining kakadungganan nagpapamatuod sa padayon nga paningkamot sa summer para sa mas epektibo nga transparent nga panggobyernuhan nga nagbubulig sa pagserbes sa katawhan sa mas responsable nga pamaagi. Para sa Bagong Pilipinas,
Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas! Sa dugang panato nga balita, serbisyo caravan para kay Juana himuon sa dakbayan sa Maasin. Anang report ni Miss Dalia Abiera Ore. Radyo Pilipinas, report. Sa pagsaulog sa National Women's Month, usa ka serbisyo caravan ang ikatakdang paghimuon alang sa tanang kababayenan sa dakbayan karong umabot Marso 10 ngadto sa 13 sunod semana diha sa Maasin City Gymnasium. Ang mga aktibidad nagtinguha sa hatagan ug libre nga serbisyo ang mga kababayenan aron mapaligo ng ilang kahinsog, legal nga katungod ug maayo nga panglawas. Lakip sa mga itanyag nga serbisyo mao ang libreng legal nga konsultasyon kini para sa mga kaso sa violence against women and children kon VAUSI, pagmugnaw special power of attorney kon SPA ug affidavit gawas lamang sa deed of sale. Giabisuhan katong mga magpakonsulta sa ilang mga yuta nga magdala og dokumento isip ebidensya ug valid ID. Atol sa kalihukan, aduna sa ipahigayong libreng medical nga serbisyo sama sa konsulta sa panglawas, mental health assessment, family planning services, sama sa IUD, pills, kondom, implant, ultrasound para sa mga nagbuntis, tambal para sa mga maintenance ug bitamina, ug dental services apan limitado lamang ang slots. Aron sa mapadasig ang kumpiyansa sa mga kababayenan, aduna sa libreng beauty and wellness services, sama sa libreng manicure, pedicure, haircut ug libreng masahe. Ang mga kalihukan usa ka dakong tabang alang sa mga kababayenan aron makadawat sa ilang mga personal nga panginahanglan. Para sa dugang impormasyon, mamahimong mo kontak sa tagsa-tagsa ka mga barangay o ang lokal nga opisina sa local government unit. Balita gikan sa dakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiera Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mong report, Miss Dalia Abiera Oret. Good morning, Eastern Visayas! Anaton oras, mayada na kita 11 minutos ug sa maglas 9 haaga nga dugang nga balita tikang didiha Eastern Samar. Gobyerno Probinsyal Eastern Samar, 19 nga bungto nga nasa nga syudad, pasar ha 2024 Good Financial Housekeeping. Ang detalyihan report tikang kan Pen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Opisyal nga nahisulod halistahan han DILG ang Gobyerno Probinsyal han Eastern Samar, sugad man ang 19 nga mga bungtog sa nga syudad han probinsya han calendar year 2024 Good Financial Housekeeping GFH. Ha report nga gingawa sa DILG Regional Office 8 petsado Marso 4 hininga tuig upod ang Eastern Samar halima nga mga probinsya Region 8 nga pasado ha CY 2024 GFH. Samtangan sa nga syudad og 19 nga mga bungtuhan probinsya nga pasok ka calendar year 2024 Good Financial Housekeeping amoan masunod Borongan City, Arteche, Balanghiga, Canavi, Dolores, Hiporlos, Giwan, General MacArthur, Hernani, Hipapad, Lawaan, Llorente, Maslog, Mercedes, Kinapundan, San Policarpo, Salcedo, San Julian, Sulat ngan Taft. Hariyon 8 nga probinsya 7 nga syudad, ngan 122 municipalities, tikangan magkaiba-iba nga probinsya ang gintagan pasidungog, como 2024 GFH kataliwan makapasar, han masunod nga criteria. Unqualified or qualified audit opinion from the Commission on Audit as of September 27, 2024, sugad man compliance with the full disclosure policy, ensuring the timely and complete posting of financial documents. Tikang nahimugso ang GFH ang tuig 2010, nagserbing na ining assessment tool, usuklanan han DILG ang performance ang LGU, hapagamit han pampubliko nga pondo, pinaagihin butad nga pamaagi. Ang GFH, inusalwat nga rekisito han DILG ang mga LGUs, haira paglanat nga makuha iton seal of good local governance. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Dampang salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas! Lagondi Elementary School sa siyudad sang Katbalogan, ginlimpyuhan, pinaagi sa gindumarang clean-up drive. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas, report.
Nagkaurusan mga jail officers sa Catbalogan City District Jail sa ilarom sa supervisyon ni Jail Senior Superintendent Manuel Chan Jr., Officer in Charge sa Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 8, ngan sa pagpanguna ni Jail Senior Inspector Benedicto Ramirez Jr., Acting Jail Warden, kaupo din mga opisyales sa Barangay Lagunti, mga magturutdo ngan mga mulupyo sa barangay sa usang clean-up drive sa Lagundi Elementary School. Sa nasabing aktibidad, ginpintaran ang mga bungbong sa classroom, ginlimpyuhan ang palibot sa eskwelahan, ngan ginpantanggal ang mga dagko nga mga sagbot, agud maghimo san mas malimpyo, mas mahapsay ngan mas maupay nga libong para sa kabataan nga na eskwela sa nasabi nga eskwelahan. Ini nga paningkamot in nagseserbe nga pagsuporta sa pagsalinurog sa National Women's Month 2025 nga may tema Babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damong salamat sa report, Suzette Pretensio. Good morning, Eastern Visayas! Sa lain pa nato nga kalambuan, LGU Tumasopos Southern Leyte naghatag og tabang pinansal sa Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter. Ang detalye ni hatod ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas Report. Ang lokal nga kagamhanan sa Tumasopos Southern Leyte ubos sa pagdumala ni Mayor Jessica Maris Canyupano naghatag og tabang pinansal sa Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter kaniadtong Marso 5, 2025. Anaa sa 50,000 pesos nga kantidad sa tabang pinansyal ang gihatag sa LGU Tumasopos ngadto na sa PRC Southern Leyte alang sa pagpatuman sa mga programa niini. Sama na lamang sa Blood Samaritan program nga dako og tabang sa mga nanginahanglan og dugo sa tibok lalawigan. Gipangunahan ni Mayor Pano ang handover sa cheque ngadto kang PRC Southern Leyte Chapter Administrator Jonas Maco. Misaksi usab nining maong kalihukan sila si Vice Mayor Nicanor Tahop, mga miyembro sa Sangguniang Bayan o si RC 143 Municipal Coordinator Martin Ongkoy. Dako ang pasalamat sa PRC sa suporta sa lungsod sa Tumasopos o sa uban pa nga mga LGU sa tibok lalawigan sa Southern Leyte sa ilang mga programa ug tinguha alang sa kayuhan sa matag Southern Leyteño. Balita gikan sa Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter o sa lungsod sa Tumasopos para sa bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mong report, Sir Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas! Dugang naman nga balita tikang didihay Eastern Samar. Libre nga training and assessment para housekeeping, shielded metal arc welding and driving NC2 igpapahigayon hit Llorente Technical Institute. An detalyihan report tikang Kandayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Ang Llorente Technical Institute or LTI magpapahigayon hinlibre ng paghag-id ng assessment para mga kurso housekeeping, shielded metal arc welding or SMAW, ng driving and C2 ng mga interesado ng out-of-school youth, single parent, ng displaced worker, nga tuminong ng hanbungtuhan Llorente. Libre ito na tuition ng assessment fees sa nasabing nga paghag-id, hailarom ito na Gender Development or GOD Special Skills Training Program for the calendar year 2025, halukal nga pamunuan hanbungtuhan Llorente. Di na ito available nga slots, 13 slots iton housekeeping NC2, 12 nga slots sa SMAW NC2, ngan 25 nga slots sa driving NC2. Ang aplikante kinahanglan 18 anyos ti pigbaw, ngan ang magsumitehan mga ginki kinahanglan nga rekisitos ug dokumento sugadhan masunod. 3 passport size ID picture ngan 2 pieces 1x1 ID picture with color, white background with name tag and signature. 2 copies of the PSA birth certificate or baptismal. 1 original copy of barangay residency certificate ngan envelope, ballpen, and folder. Ara sabi nga rekisatos sin kinahanglan may sumite antes pa magpailarom hiton admission test ngan interview ang aplikante. Sugad man kinahanglan gihapon umatender hiton training induction program or TIP hasyahan nga adlaw og pagtikang hiton klase kataliwan pumasara interview ng admission test. Ang enrollment ay nagtikang hiton Marso 3 ngan matatapos nga mapuno iton available nga slots han kada training course. Impormasyon ni kay ipinaagahan Llorente Technical Institute. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
Damang salamat ang report, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Para sa katapusan nga balita dinhi sa RP Calbayog, pagpanguna san kababayan-an, syudad sang Calbayog nagpapakusog san panlawas sa pagsalinurog sa National Women's Month 2025. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas report. Sa pagselebrar sa National Women's Month 2025, gindumara sa Calbayog City House Office, Health and Education Promotion Division ang siyahan nga adlaw sa month-long nga aktibidad na nagtututok sa edukasyon ngan panlawas sa kababayan. Kaupod ang City Social Welfare and Development Office, Philippine National Police, ng Department of Agriculture. Nagdumara sin series sin awareness sessions sa Barangay Pilar ngan Barangay Sigo, Ocando District. Ang mga nanay, pamilya, ngan mga miyembro sa komunidad, gintagan sin hibaro, mahitungod sa importansya sa prenatal ngan postnatal care, husto nga nutrisyon, benepisyo sa breastfeeding, ngan importansya sa immunization para sa mga kabataan. Naghatag luwat sindiya ang mga health professionals sa early childhood development, maternal health concerns, ngan mga pamaagi para maproteheran ang kahimsog sa kababayan ngan pamilya. Ini nga paningkamot nagpapakita sa pagpaduso sa syudad sa pagpatuman sindikalidad nga serbisyo panlawas nga nagpapabilin nga sentro sa paningkamot para sa mas himsog, edukado, ngan empowered nga kababayan ngan komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ngan bueno, Ate Daisy, Kuya Aljon, didada nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para yan na Uwebes ng edisyon sa natong programa. Nakaupod natin sa Master Control sa BOS Luis Salalon, Ezra Altaro, at ang tagkontribuer balita Suzette Pertancio, nang sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navelon, ako na nakaupod, Ate Charmaine Perito, dinhi sa aton programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O gamausab kato Ate Daisy at Charmaine ang mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas sugod para sa karon nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas adlaw nga Huwebes, Marso 6, tuig 2025. Gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod sa ngalan sa atong station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa atong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales ug Kuya Jun Antegra ug sa atong mga news contributors para sa karon nga edisyon. Kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Sa makausa pa, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, mga salamat Mr. Aljon Malot na Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte ngan bugos nga pwersahan istasyon. Sugad man kan Miss Charmaine Perito ang Radyo Pilipinas Calbayog pati nato nimo kaupodida. Thank you so much ngan PIA Southern Leyte. Thank you kan Mr. Bong Pidalino. Ngan tikang naman didi ha Radyo Pilipinas sa Borongan. Hangaran hito na amon station manager Ate Rose Rivera Abunda. Akon man naging kaupod ha technical Chief Tech Joy Policarpio ngan Engineer Mark Gagwa pati nahi Engineer Alquin Baldonido ngan habugos nga production team tikang kan Engineer Sok Aberia Pen Pumida ngan Dayan Camplon ini naman hi Daisy Lalosa Bilizar in nasaring nga damo nga salamat han iyo pakigusa ngan maupay nga aga haatan nga tanan salamat hatun pamati ngan pagkita hataramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.